Responsibilidad ng inyong employer ang pag-apply ng PhilHealth number ninyo. Maaari silang magmulta ng 50,000 pesos o makulong pag hindi sumunod sa patakarang ito. Kamusta kayo? Sana ay maganda ang inyong araw kasi ako araw-araw ay maganda ang aking araw. Kahit may mga problema tayo, tabi lang natin yan. Normal yan. Buhay tayo di ba? Okay, so sa mga hindi pa po nakakakilala, ako nga po pala si Ate Apple ng Team Chess sa Apple. At masaya po kami at muli binisita niyo po kami sa aming YouTube channel. Okay guys, so medyo matagal yung na hindi ako nakakapag-vlog. So, marami po kasing ganap. Dumating yung kapatid ni Pico, ng asawa ko, at dumating din yung kapatid ko. So, mga followers ko na friends ako sa FB, so makikita nyo naman ang aking My Day. Gala kami ng gala at sobrang hirap po talagang isingit sa schedule ang pagbablog. Pero actually, matagal ko na po talaga itong gustong gawin. Kasi gusto ko po kasi kayong tulungan, kahit man lang sa gantong paraan. So, sabi nga nila, always be a blessing to others. Okay? Kahit sa simpleng bagay po na yon. Okay? Gusto ko maging blessing ako sa inyo kahit sa simpleng paraan. Okay? So, ito pong tatalakayin natin ngayon ay tungkol po sa PhilHealth. So, mababasa nyo naman po yun. Actually, maraming problema kasi kapag registration ng PhilHealth. Yung iba kasi hindi pa aware, talagang wala na talagang online registration at kailangan employer mo ang mag-a-apply ng PhilHealth para sa'yo. Kasi yung iba kasi, halimbawa, nag-a-apply sila. So, ang akala nila, once na nilagay na dun sa requirements at nabasa nila, na isa sa mga requirements ay kailangan may PhilHealth number ka, matik magpapa-voluntary member na sila. So, ayoko kasing ganun. Ang hirap po kasi sa mga nag-a-apply, sa mga newly hired na mga empleyado, na sila yung magpo-provide ng PhilHealth, lalo't mahal. Kasi diba, kung mapapanood nyo po yung mga previous job ko, may online appointment pa, tapos kailangan, once na nagpa-member ka, kailangan babayaran mo yung 3 buwan. So, dati kasi diba, nung January, February, March, ang babayaran mo, 300 per month. So, kailangan bayaran mo siya 3 months. So 900, shoulder mo yun. So, nag-a-apply, masyadong malaki na yung 900. So, kasi ako po, dati din po akong nag-apply sa mga taga Laguna dyan na viewers namin. Dati po ako nagtrabaho sa Technopark. So, ang first job ko po ay to Toshiba. Okay? So, hi sa mga Toshiba dyan. Okay. So, ayan. Ang hirap kung sakali na ikaw ay mag-a-apply, tapos kailangan mo pang gumastos ng 900 para lang sa PhilHealth, na kung pwede naman ay yung employer mo yung mag-aasikaso nun para sa'yo. Kasi responsibilidad nila yon. So ito, masaya ako kasi nakagawa ako ng paraan para ipakita sa inyo at ipaprueba sa inyo. May prueba na tayo na talagang dapat sila yung magpo-provide ng PhilHealth nyo once na natanggap na kayo. Okay? So, magkaiba po yung nag-a-apply pa lang kayo sa natanggap na kayo. Okay? So, kinaklaro ko po yun ha. So, kung halimbawa kayo po ay nag-a-apply pa lang at binigyan na po kayo ng requirements, kasi sa pagkakatanda ko kasi dati kapag halimbawa nag-a-apply ka, ako, personally, pag nag-a-apply ako, gusto ko kasi, kumpleto na ako ng requirements. Isa yan, kasi advantage mo yun once na kumpleto na yung requirements mo. Halimbawa, nag-exam ka. Minsan kasi may one-time, may tinatawag na one-day process. So, naranasan ko yan sa Ichinomiya. Okay, ang dami ko ng shout-out. Sa Ichinomiya, kasi naman ang nagtatrabaho dito sa Ichinomiya, so nagtrabaho din po ako doon, second job ko yun. Okay, so, one-day process yun. Once na nag-exam ka, nakapasa ka sa exam, tapos meron silang, interview, ganun. Minsan kasi, less lang naman interview. May interview, tapos may final interview. Within that day, tatapusin mo lahat yun. Tapos magpapasa ka na ng requirements. Pwedeng ngayon na rin yung medical, o pwedeng bukas, o ganun. So, kailangan matapos mo within one day. Kaya nga tinatawag siyang one-day process. Okay? So, kailangan masubmit mo na yung mga requirements mo. At advantage yun kapag kumpleto ang requirements mo. Pero,
Kung halimbawang ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, huwag mong puproblemahin yun. Kung talagang wala ka pang PhilHealth number, okay lang yun, walang problema. Kasi, once na natanggap ka, dapat ang mag-aasikaso ng PhilHealth mo ay ang employer mo. So, ipapakita ko po ito sa video na to kung ano yung pruweba natin kung bakit kailangan na sila ang magpo-provide ng PhilHealth mo. Okay, pinaliwanag ko na po yung dati sa mga vlogs ko na kailangan talaga sila Sila kasi, sige mamaya papaliwanag ko sa inyo. Okay, so, papakita ko sa inyo yung katibayan natin na talagang dapat sila ang magpo-provide. At magmumulta sila ng malaking halaga kapag hindi nila pinrovide na sila ang gumawa ng PhilHealth mo. Okay? So, simulan na natin. Papakita ko po sa inyo. Ito po guys, nakuha ko to mismo sa PhilHealth branch. Okay? Kasi dito po kasi sa amin sa may San Pedro, sa may Landayan, malapit lang po dito yung Robinson Galleria. So sa third floor ng Robinson Galleria, meron na siyang may PhilHealth na doon. Actually marami na po doon. May SSS, may Pag-ibig, may PhilHealth, marami na po doon ganun. Actually meron pa nga doon sa passport sa DFA. So ayan, okay? So, ito, isa to sa mga nakuha ko sa kanila nung nagtanong ako. Kasi nga, pabalik-balik ako doon. Kasi, gumagawa po kasi ako ng paraan para malesen yung babayaran ng mga newly hired. So, gusto ko nga po, actually, sa mga friends ko dyan sa Facebook, kung matatandaan nyo, nag-post ako na kung pwede, kung sino man yung wala pang PhilHealth number, dito, tutulungan kong magkaroon ng PhilHealth number, tapos magpa-process kami, tapos ako na magbabayad ng first month niya, para lang ma-process namin, para magawa namin ng paraan na isang buwan lang yung kailangan niyang bayaran. Kaso wala naman, ang hirap talagang kumuha ng schedule. So, nagkataon naman, nung nagpunta ako sa PhilHealth, so ito, ibinigay sa akin to, at ipinaliwanag din niya sa akin. Kasi, wala tayong proof wala tayong proof na dapat sila talaga, na, hearsay lang yun na gano'n, na ganyan, na gano'n. Tapos, may employer pa ako na nakausap na sinabi na hindi sila aware na kailangan sila yung magpo-provide ng PhilHealth mo. Actually, may napanood din akong vlog na sinasabi niya doon na hindi sila tumatanggap ng walang PhilHealth number. Kailangan, isa talaga sa mga requirements na may PhilHealth number ka. So, kahit nasabihin natin, pasado ko sa exam siguro, pasado ko sa interview, kung wala kang PhilHealth number, X ka na. So, hindi naman maganda yung ganon, di ba? So, dapat talaga sila ang magpo-provide. Okay, at ipapaliwanag ko dito kung bakit dapat na sila talaga ang magpo-provide ng PhilHealth. Okay, sige. So, dito tayo sa isa. Ito muna pala. Okay. Mga flyers to na binibigay ng PhilHealth. Okay. All government and private employers are required to register the employees and their qualified dependents by submitting a list of their employees, complete with their salary base and other documents as may be required. Refer to the corporation its newly hired employee within 30 calendar days from assumption to office. Okay. So, ayan, pinapaliwanag dito na dapat once na na-hired na, kaya sinasabi ko kaganina, iba yung mag-a-apply ka pa lang sa na-hired ka na. Pag na-hired ka na nila at natanggap ka na nila at nalaman nilang wala kang PhilHealth number, dapat sila yung magpo-provide ng PhilHealth kasama ng mga dependent mo. Halimbawa, single ka, nanay, tatay, 'di ba? Yun ang magiging dependent mo. Kaya alam ko, teka wait. Pag senior kasi ang nanay mo, matik hindi na pwede. Kasi di ba, may vlog, kung matatandaan nyo, may vlog po ako doon na once na senior na, hindi na po pwede na ano ba tawag dito, na gawin dependent kasi matic member na sila ng PhilHealth. Okay? So, ayun. Baka medyo malito kayo dun Okay. So, kung halimbawa may asawa ka, syempre, umatik nun yung asawa mo, saka yung mga anak mo. Okay? So, okay. Kung may magtatanong naman dyan, isasingit ko na lang din kung halimbawang paano kung may trabaho yung asawa ko, diba? May trabaho yung asawa ko, tapos parehas kaming may trabaho. Okay lang naman yun, wag mo na siyang isama, tapos ikaw may sarili kang PhilHealth, tapos may sarili siyang PhilHealth. Kung gusto mo, tig-isa kayo ng anak. Pero kung isa lang yung anak nyo, magbato-bato fix na lang kayo kung ano yung sasamang dependent yun. Nasa sa inyo na yun. Okay? Okay. So, isa na to sa rason na kailangan mag-submit din po kayo ng requirements ni mga dependent nyo, katulad po ng anak nyo, birth certificate, saka birth certificate nyo, isa na yun sa number 1 requirements. Okay? So, ayun. So, dito na tayo sa isa. Okay.
registration procedure. Okay, for newly hired and existing employee without PIN yet. Okay, without PIN. Ibig sabihin ng PIN number po yan sa PhilHealth number, ha? Okay. Personal identification number. Yeah, tanda ko pa siya. Okay, so yun yung PIN number ng PhilHealth. Okay. Fill out 2 copies of PhilHealth Member Registration Form, PMRF. Okay. Guys, kung matatandaan nyo sa mga followers ko dyan, talagang meron na akong isang vlog tungkol dun sa ano. So, ilalabas ko na lang. So, sa taas, tingnan nyo na lang. Meron ako dyan kung paano mag-fill up ng PMRF. Meron akong vlog. So, pagkatapos itong vlog na to, panoorin nyo na lang para hindi kayo magkamali. Okay? So, step by step yung procedure na yun para mag-fill up ng PMRF. Okay? Submit PMRF to the HR Department of Employer. Await member, data record, and PhilHealth ID card from employer. Okay, so once na na-hired ka na nila, isasabit mo yung PMRF to sa HR department employer. Kasi once na nag-ano tayo, once na nag-a-apply tayo, ang nag-entertain sa atin is yung HR, Human Resources, diba? So yun na nag-a-assist sa atin. So doon yung ibibigay sa kanila yung PMRF mo para sa personal data mo. Okay, so ayun, once na naipasok na nila, sa kanila nyo nakukunin yung member data record. Okay? Saka yung PhilHealth ID nyo. So, sa kanila nyo nakukunin lahat yon. Okay? Once na i-register nila kayo sa PhilHealth. Okay? For newly hired employees with PIN. Okay? Kapag ikaw naman ay dati nang nakapagtrabaho at ikaw ay may PIN number na o may PhilHealth number na, report your PIN to the employer for them to indicate the same name in their ER2. Okay? Kung kayo naman po ay may number na, so ibigay niyo po yung number na yon kay HR naman para malaman na nila ER2. Kasama na din po yun guys dun sa isang sa isang vlog ko tungkol dun sa ER2. Wala naman kayong pangalan lang po yata yung lalagyan niyo dun. Tapos sasabit niyo sa kanila yun. Okay. Premium contribution are shared by the employees and the employer. Employee and the employer. The amount of which is determined based on the new premium contribution rate after deducting half of the premium requirements from your salary, monthly salary. Total premiums are remitted by your employer to PhilHealth. Okay. Okay, ito. Ganito yan. Guys, ngayong June, nagbaba si PhilHealth ng memo na kailangan 400 pesos na yung babayaran mo sa monthly contribution. Ako, nagbayad na ako as voluntary member, nag-reflect na kagad yun doon. Nag-reflect na kagad na 400 na yung babayaran. So, itong June, nakapagbayad na ako na 400 na nga. Legit yun, 400 na talaga. Ganito yun guys, paliwanag ko. Kaya gumagawa talaga ako ng paraan na matulungan kayo, lalo yung mga newly hired. Ang hirap kasi, imaginein mo, kung ikaw ang nag-a-apply, tapos babayaran mo, let's say sabihin natin na 400, diba? Napakadami na nung magagawa mo sa 400, pang NBI na yun. Kaya panggawa mo na ng resume yun, pangkuha mo na ng NBI, pangkuha mo na ng police clearance, o kung ano pa man. Diba? Lalo sa mga newly hired, diba? Alam ko, sa NBI, minsan, diba, libre pa nga, diba? Tapos ngayon, biglang magbababa yung PhilHealth dahil ayaw kang tanggapin ng company at kailangan mong mag-voluntary member. Diba, ang bigat ng 400 na yun. Imagine mo, pa nag-a-apply ka, andyan yung kakain ka. Andyan yung mamamasahe ka. Hindi naman pwede kang lakarin, di ba? Sobrang hirap naman yata nung ganun. Di ba? Saka ang hirap mag-apply, ang hirap mag-exam ng gutom, kamusta ka naman, di ba? Okay. So, ayun. So mangyari nito, kapag halimbawang yung company mo, yung company na tumanggap sa'yo, sila ang magre-register sa'yo sa PhilHealth. So, mangyayari sa unang sahod mo, hati kayo. 200 kay employer at 200 sa'yo. So, hati yun. Imaginein mo, kung halimbawang ikaw ang magpo-provide nung sa PhilHealth mo, tapos kailangan mong bayaran nyo, July ka nagpa-member. O, di 800 na kagad yung babayaran mo kasi pasok na yung June saka yung July. O, imaginein mo yun, 800. Ang dami-dami mo nang magagawa doon sa 800 na yun. Siyempre, pa nag-a-apply ka, limitado lang yung pera mo. Minsan, magagalit pa si nanay, ako nangingi ka na ng pera, mangingi ka na naman. Diba? Pa nag-a-apply. Diba? Pero pag sahod mo, pa nga naman. Charot. Wala lang, okay. So, ganon. So, yun, pinaliwanag ko lang na ganun yung sitwasyon nun, nahati talaga kayo ng employer nyo. Okay.
Sino pa talaga dapat ang nagvo-voluntary contribution? Okay, katulad ko na may business at nagvo-vlog, so dahil sa gusto kong maging member ng PhilHealth, dahil just in case ng emergency, meron kang PhilHealth, kailangan kong maghulog kasi wala naman akong amo. Amo ko yung sarili ko, 'di ba? So dahil wala kang employer, kahit wala kang amo, ikaw yung magpo-provide nun para sa sarili mo. Para just in case na biglang kailanganin mo, may magagamit ka. So yun. So dahil sa mga nag-a-apply, hindi ko talaga sinasabi sa kanila, wag dito nga siya pag may nagtatanong, sinasabi ko, sabi ko, yung employer mo yung mag-aasikaso niyan, sila yung mag-aasikaso niyan, bigay mo sa kanila PMRF mo, ganyan. Okay, ganun. Okay na, tapos na tayo dito, malinaw dito. Dito naman tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na matinding pruweba. Okay? Tagalog na po to ha, para sa mga magtatrabaho. I-fill out ang naka-attach na form na PMRF at ipasa ito sa inyong papasukang trabaho kasama ang kopya ng inyong birth certificate at valid ID. Base sa ating polisiya, responsibilidad ng inyong employer ang pag-apply ng PhilHealth number ninyo. Maaari silang magmulta ng 50,000 pesos o makulong pag hindi isumunod sa patakarang ito. Okay, malinaw yan ha. Sinum ko na yan para kitang-kita nyo kung magkano yung kailangan nilang bayaran. Hindi ba sila, anong gusto nila? Magbayad sila ng 50,000, magbayad sila ng 200. O, diba? Pili. O, diba? Dito ka na sa 200. Diba? Yun. Ito yung matinding pruweba natin na talagang dapat ang mga employer talaga ang nag-aasikaso ng PhilHealth nyo. Napakalaking tulong nito sa mga nag-a-apply, sa totoo lang. Ang hirap-hirap magbitaw ng ganong kalaki. Kaya minsan, nakakalungkot pag halimbawa na yung mga limitado yung pera nila tapos may kailangan ganito, may kailangan ganyan. Kasi kaya nga sobrang nakakatuwa yung ni Tatay Digong, 'di ba? Na sila na sa NBI, baga parang yung mga newly hired, less na yung babayaran. At parang wala na yata babayaran basta kailangan sa unang pasok mo ng trabaho. 'Di ba? So, napakalaking tulong noon na talagang ganun lang, na hindi ka magbabayad ng ganun kalaki. Okay, so matagal ko na talagang gustong i-vlog to kasi nga gusto ko malaman nyo at maging aware kayo. Maging aware kayo na dapat ay sila talaga ang nag-aasikaso ng inyong PhilHealth number. Okay? Okay, sana ay naging malinaw ang aking mga idinaldal kaganina at nasundan nyo at naintindihan at malamang naintindihan naman Tagalog na yun. Okay, so ayun nga, talagang miski ako sa kalooban ko ang hirap kasi naranasan ko yung mag-apply na gagawa ako dati kasi biodata pa eh. So ngayon na lang yung resume na yan. Dati biodata pipill upan mo tapos mga 10 yung dala mong biodata tapos magpapasa ka ng requirements, di ba? So ayun, kung sino unang tumawag, sino unang mag-exam, pag bumagsak ka pa sa exam, gutom ka na, masama pa loob mo. Minsan may in-applyan pa nga ako nung dati. Nag-exam kami tapos nag-interview. Feeling ko na bumagsak ako sa interview, pasado ako sa exam eh. Bagsak ako sa interview. Di ko nagkukwento sa inyo kung ano tinanong sa akin. Ayun, tapos sabi niya mag-lunch daw muna kayo, tapos pagbalik sa daw malalaman kung sino pasok. Eh syempre, sabi ko, feeling ko pasado ako kasi madali lang yung exam eh, kayang-kaya. Pagbalik namin biglang bagsak ka. Nakakapanlo mo yun, tapos uuwi ka ng gano'n na. Syempre, ang sarap kaya ng pangaramdam na nag-apply ka ng isang buong araw, tapos pagdating mo sa bahay, sasabihin mo, may trabaho ka na, di ba? So, nakakapanlo mo, tapos gano'n pa, gagastos ka pa ng gano'n kalaki. So, talagang pinilit ko talagang alamin kung na ipakita sa inyo na talagang dapat yung mga employer nyo po talaga ang nag-aasikaso ng mga PhilHealth ninyo. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig ninyo at masaya ako at ito ay nakapagkwentuhan na naman po tayo sa aking mga subscriber. Sobra po ako nagpapasalamat. Sa mga tanong nyo, pwede po kayong magtanong dyan sa comment section. So, sumasagot po ako. Alam na alam po yan ng aking mga followers namin na talagang sumasagot po ako sa inyong mga tanong. So, susunod natin, i-content ko yung indigent. Naghahanap pa ako ng mga information kasi ang daming nagtatanong sa akin tungkol dun sa So, gagawa tayo ng paraan para malaman natin kung anong dapat gawin, ano ang mga requirements. So, para yung iba kasi na masyadong malayo,
malayo, o liblib na lugar, o malayo sa munisipyo na or something. So, alam na nila kung ano ipoprovide nilang requirements. Okay, so maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo sa aking mga idinaldal. Okay, kung pwede sana makahingi po sa inyo ng like, subscribe at paki-share na rin po ang aming mga YouTube videos. Okay? So hindi ako nakapaglista ng mga shoutout, sorry, yung mga client ko sa illustration. So siguro sa next video na lang. Okay, so maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po si Ate Apple. Thank you very much po.